Sandali lang, Ginoong Ibarra. May naisip akong paraan. Ano yun, Elias? Magpalit tayo ng damit para malito sila sa atin pag hinabol nila tayo. Hindi maaari. Masyadong mapanganib. Pero wala na tayong oras. Kailangan na natin itong gawin. O sige, Tara na, Ginoong Ibarra. halina! Ayun sila! Kailangan natin puksain sila. Kung hindi, tayo malilintikan. Ayun, patungo silang baybayin, kumukuha ng bangka. Uy, narito, bangka! Ito lang natin, Ginoong Ibarra. Halina! Sandali lang, Ginoong Ibarra. Bakit? Magtago ka sa ilalim para hindi ka nila makita. Eh, paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Wala na tayong oras. Elias, napakabuti mo kaibigan. Mag-ingat ka, Ginoong Ibarra. Bisa mo. Babanos, rapido, fuego! Hahaha! Akala mo siguro hindi ako asintado, Senyor Ibarra? Yeah. Buenos dias, Doña Victorina. Kapitan, bakit hindi natin bilisan ang ating makina? Doña, kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa ating palayan. Gayunpaman, walang maayos na lawa dito sa ating lupain. Napakadaling solusyon sa problema. Bakit walang nakaisip? Bakit hindi natin bukas ng bagong lawa at sarahan ng ilog Pasig? Ngunit, Ginoong Simon, saan tayo hanap ng pondo para ipambayad sa mga manggagawa? Napakadaling solusyon. Pangkat ng mga bilanggo siyang pagtatrabahuhin. Ngunit wala tayong sapat na mga bilanggo. May maiging sagot. Pagtrabahuhin ng mga mamamayan, bata man o matanda. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lang ang may dudulot nito. Kaguluhan? Basilio, kamusta ang pag-aaral nyo ng wikang Kastila? Ayos naman po. Nakahanda na ang lahat, pati ang mga guro. Naku, tingin ko hindi yan matutuloy dahil hadlang sa plano nyo si Padre Sibayla. Huwag kayong mag-alala dahil binigyan na namin sila ng 2 kabayong Kastanyano. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aabagan kami at ang kagamitan at ibibigay kay Makadaig. Mabuti kung ganon. Sana magtagumpay kayo sa plano nyo. Sige, mauna muna ako at may gagawin pa ako. Yes, sir. Tap. Magandang araw sa inyo. Tila maganda ang inyong napag-uusapan. Maganda siguro kung sasamahan natin ng serbesa. Maraming salamat. Ngunit hindi kami umiinom sa serbesa. Hindi umiinom. Sabi nga ni Padre Gamora, masama ang hindi umiinom. Hindi pa sabi na lang ho kay Padre Gamora. Mas mabuti kung inumin na lang natin ang tubig. At makabuti pa to para sa lahat. Ngunit Ginoo, alam naman natin na ang Pilipino ay tubig at ang Kastila ay apoy. Alam naman nating lahat na ang tubig ay pumapatay ng apoy. At kailan naman mangyayari ang kababalaghan na iyan? Ngunit Ginoo, hindi ito kababalaghan, kundi batas ng kalikasan. Maayo. O sige, at mauna muna ako. Ang tapang mo naman sumagot. Natatakot din ako. Ngunit kilala siyang kayo mangging kardinal.
at mabuting kaibigan ng General. Sa susunod na kaarawan mo, maaari ka nang magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Telesporo, buti nandito ka. Magandang araw, Padre. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis. 200 piso. Sinasabi mo bang magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng bayad ng buwis sa loob ng 13 taon. Ngunit linilimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimerwisyo. At ngayon ayaw ko magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Dahil sa iyong pagpapabaya, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati ay napakaliit na halaga lamang yan. Ngayon ay 200 piso na. Abay, napakalaki naman yan. Lalaban ako! Itay! Itay! Huliin ang lalaking yan at gawin yung kawal. Teka dito, kumama ka sa amin! Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa yung mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Gino, maaari ba itong tulungan? Anong ginagawa mo sa kagubatan na ito? Gino, kung inyong magugunita, 13 taon na ang nakalipas simula nung una tayo nagkita sa kagubatang ito. Dito niya rin po ako tinuruan kung paano makikiramay. At sino ko sa tingin mo? Isang taong dakila, isang tao na alam ng lahat maliban sa akin, napatay na. Na ang kamatayan ay labis kong dinamdam. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Hindi mo ba alam na may kakakibat na panganib ang iyong nalalaman? Sa iyong nalaman, maaari kang masawi sa aking mga kamay. Totoo, naparito ako. 13 taon na ang nakakalipas upang dakilain ang isang matalik kong kaibigan dahil sa kanyang nagawa para sa akin. Upang ipagiganti ang mga Pilipino at ituloy ang kanyang nasimulan na gawain. At hindi ko lubusang maisip na ang lasong naiwan ay lubusan ng kumalat. At ang mga kabataan wala nang ibang ginawa kundi sumunod at magpaalipin. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamahalaan na ang wikang ito ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang malaking pagkakamali yan. Ni kailanman, hindi yan magiging pambansang wika. Itatago lamang ng wikang ito ang pagkatao at ang pagkasarinlan ng mga Pilipino. Yang huwad na wikang iyan. Nagkakamali ka, Ginoo. At ano? Anong mangyayari? Hahayaan mo na lang na ang namatay mong ina ay ganun na lang? Ang iyong mga kaibigan at ang mga mahal sa buhay, paano sila? Ganun na lang naman ba? Kapag nakapagtapos ka ng Kastila? At ikaw, anong gagawin mo? Paano mo sila maipaglalaban? Hahayaan mo na lang ba ang kamatayan nila may punta sa wala? At anong mapapala ko? Hindi naman pwedeng hukayin ko ang libingan ng aking magulang at iharap sa hukom at magbintang ng lang kung sino-sinong Kastila. Ganito, tulungan mo na lang akong pabagsakin ng pamahalaan. Samahan mo ako sa aking paghihiganti para sa mga inaapi. Pag-iisipan ko muna. Mamamatay ang mga mahihina at matitira ang malalakas. Malapit na akong magtagumpay. Malapit na. Huwag mong pahintulutan yan, Gobernador General. Karamihan sa kanila ay mga batang radikal ang pananalig. At isa sa kanila ay estudyante ni Padre Fernandez. Ngunit mabait na estudyante si Isagani. Lahanin niyo po, General, na ang wika ay makapangyarihang sandata. Pobres na estudyantes.
Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Hindi ba't iniligtas kita sa mga opisyal na nanghihingi sa'yo ng buwis? Upang hindi ka nila maabala. Pero Senyor Simon, maraming may utang sa akin. Hindi ko sila masingil. Wala akong resibo na maipakita sa kanila. Kaya di ko sila masingil. Kung gayon, ilapit mo sila sa akin. Quiroga. Meron nga pala akong mga baril sa iyo na ipapatago. Ilagay mo sila sa kamalig. Mahirap at mapanganib iyon, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo, Quiroga. O siya. Ikaw na ang bahala sa akin. Basta hindi ako sasabi. O sige, na muna ako. Si Dante, nahuli na naman. Hoy! Akin ang lupaing ito. Wala na talagang galang ang mga kabataan ngayon. Paumanhin Gino, di ba ikaw ang dahilan kung ba't hindi natuloy ang pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila? Ako nga, kaya dapat nyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Bakit? Balak nyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalong hindi tayo magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, dahil sa wikang Kastila, mas mapapalapit tayo sa pamahalaan. Dahil sa ginawa mo, mauudlot ang pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 100 taon. Ang wika ay salamin ng kaluluwa. At kapag nawala yan, ang bansa ay mamamatay. Yan ang iyong paniniwala, ngunit hindi mo kami mapipigilan. Oh, Ginoong Simon. Kamusta na pala si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala na rin siyang ganang kumain. Tuluyan nang nilalamon ng katawan niya ang lason. Ano bang pahay niyo dito, Ginoong Simon? Narito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Ayan na hindi ko alam. Magpasya ka, sapagkat sa loob lamang ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan at mawawala na ang universidad. Ngunit ang pag-iimagsik ay para magpapaamatay. Ang himagsik lamang ang tanging pag-asa. Ngunit nasa karunungan lang ang pag-asa. Karunungan lang ang di namamatay. Ang karunungan ay parang pag-ibig sa bayan. Nawawalan ka na ng pagkatao. Nakikita kong hindi ka isang Pilipino, kundi isa kang bosabos ng Espanya. Ngunit yan ay hindi katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, pamunuan mo ang hukbo at sugurin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang iisang taong ikaw lang ang nakakaalam bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Ngunit tuloy na kayo, Ginoo. Patay na si Maria Clara. Patay na si Maria Clara? Patay? Hindi man lang niya nalaman na ako'y nagbalik. Hindi man lang niya nalaman na ako ay buhay pa.
Crisostomo Ibarra. Ako nga, 13 taon ako na nabuhay na malayo sa inang bayan. 13 taon ako na nag-aalala at nangungulila. Ipinakasal mo si Maria Clara sa dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ng kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Anong ibig mong sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Oh, Basilio. Napagtanto ko na isa pala akong masamang kapatid at masamang anak. Na, di ko nakalimutan ko na pinaslang pala ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Mukhang pinapahirapan na ako ng Diyos. Wala na akong ibang inisip kung hindi galit at pagiganti. Ginoong Simon, sasama na ako sa magsikan. Sa oras na ayusin ang miksa, boom! Sasabog ang bomba. Makakarinig ng ingay ang buong Pilipinas. Halika, ito. Ngunit Ginoo, anong gagawin ko dito sa Lampara? Dadalhin mo ang mga Pilipino sa bahay ni Quiroga. Sapagkat naroon nakaimbak ang mga pulbura at baril. Ang pagsabog ang magiging hudyat ng himagsikan. Kaya mag-ingat ka, Basilio. Mag-ingat din kayo, Ginoo. Ginoong Simon, mabutit na karating ka. Halika't samahan niyo kami sa aming hapagkainan. Maraming salamat. Pero kailangan ko na muna umalis. Pasensya na. Hindi ako makakapayag na hindi ka makasama sa aming hapagkainan. Oh, Isagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Bakit naman? Baka ito na ang uli na yung pagkikita. Huwag ka na doon pumunta. May sasabog doon at dinamita. Ngunit, baka iba na siya bukas. Kahit ano, pwedeng sumabog yun na kahit na ng oras. Hindi, kailangan ko siya makita. Isagani! Ang ganda naman ng lamparan niyan, Ginoong Simon. Ngunit, sigurado ka bang hindi ka nasasama sa aming hapagkainan? Maraming salamat sa iyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit mayroon pa akong mga kailangan gawin at hindi ko maipagpakalit. Iyon sa iyong hiling. Mauna na muna ako. Pasensya na. Maraming salamat, Ginoong Simon. Ang ganda ng lamparang binigay ni Ginoong Simon. Ay, sandali. Nawala yung sindi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang itong ayusin. Sandali. Ano ito? Mene Tekel Pares. Juan Crisostomo Ibarra. Teka! Masamang biro yan! Ngunit, ito'y nanggaling sa taong matagal ng patay. Masamang biro talaga ito. Huwag kayo mabahala. Hindi naman siguro totoo yan. Sandali. Hindi ba't sulat ito ni Ginoong Crisostomo Ibarra? Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, itaas ang bandera. Sige, saglit lamang. Ha? Isagani. Uy! Magnanakaw! Ito na ako dyan! Sugod! Ang lamparang yun ay dinamita? Buhay si Crisostomo Ibarra. Maring ay pinagmamasdan niya tayo. Marahil ay gano'n na nga. Marahil ito ang kanyang plano. Anong koneksyon ni Simon kay Ibarra? Alam ko na! Si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Si Simon? Si Simon! Nakipinantaksin na iyan! My God!
Bakit ako nabigo? Pinaparusahan niya ata ako ng Panginoon. Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Sandali! At ako'y tatawag ng doktor! Nais ko sana sabihin ng isang lingid. Totoo namang may Diyos, di ba, Padre? Oo naman. At siyang gumagabay sa atin. Ayaw ko sana mamatay nang may kasamaang tagay sa damdamin. Nais ko sana mangumpisa. Handa akong makinig. Pasensya na. Ako ang lahat ng may pakanan nito. Iplinano ko ang lahat. Nagtataka lamang ako. Bakit parang sa aking lahat ang paghihiganti ng Diyos? Hindi ko lubos maunawaan. Naiintindihan ka ng Diyos. Ngunit mali ito. Kaya hindi ito nangyari. Maraming salamat, Padre. Ngayon, maaari na akong mamatay ng payapa. Ang tunay na pagbabago sa lipunay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng paghihiganti at karahasan, kundi sa pamamagitan ng karunungan, pagkakaisa at mabuting layunin. Pinakikita rin ng katiwalaan, pang-aapi at panguubuso sa kapangyarihan ay nagdudulot ng pagdurusa sa mamamayan. Dahil dito, natutuhan nating maging mapanuri, makatarungan at handang tumulong sa ikabubuti ng bayan.